The Chronicle of Traditional Thai Medicine. Dahan-dahang nagigising ang lungsod ng Rajagaha. Malapit sa pintuan ng lungsod, sa gitna ng alikabok at dumi, may isang sanggol na umiiyak. Dumadaan lang ng mga tao, parang walang gustong makialam, hanggang sa may lumapit ang batang prinsipe Abaya. Yumuko siya at binuhat ang sanggol at sinabing buhay siya. Mula noon, tinawag siyang Jiwaka, ang batang nakaligtas. Lumaki si Jiwaka sa palasyo, may tirahan, pagkain at maayos na buhay. Pero habang tumatanda, may mga tanong na hindi mawala sa isip niya. Bakit siya nabuhay kahit parang itinapon na siya noon? At ano ba talaga ang layunin ng buhay niya? Kaya nang dumating ang panahon na kailangan na niyang hanapin ang sariling landas, umalis siya sa palasyo at nagtungo sa Taxila, isang kilalang lungsod ng kaalaman noon. Pagdating ni Jiwaka sa Taxila, sinalubong siya ng ingay ng palengke, amoy ng mga halamang gamot at boses ng napakaraming tao. Doon, natuto silang unawain ang katawan na parang isang aklat. Tinitingnan ng sakit sa paghinga, pinakikinggan ng tibok ng puso at inaalam ang kalagayan ng balat at dugo. Sa ilalim ng pagtuturo ng kilalang guro na si Atreya, natutunan ni Jiwaka ang iba't ibang kaalaman sa paggagamot at kung paano konektado ang katawan at isip. 7 taon siyang nag-aral kasama ang maraming tao at mga babasahin. Isang araw, binigyan siya ni Atreya ng huling pagsubok. Maghanap ka ng halamang walang silbi sa paggagaling. Naglakbay si Jiwaka sa kagubatan at kabundukan. Dumaan siya sa iba't ibang baryo, nakipag-usap sa mga manggagamot at karaniwang tao at naghanap ng mga ugat, dahon at bulaklak. Lumipas ang linggo, buwan at panahon, pare-pareho pa rin ang sagot na nakikita niya. Pagbalik niya, yumuko siya sa guro at sinabi, "Guro, wala pong halamang walang silbi. Lahat may gamit sa pagpapagaling." Ngumiti si Atreya at sinabi, "Handa ka na. Naiintindihan mo na ang kalikasan ay laging nagbibigay ng paraan para tayo ay gumaling." Marami nang natutunan si Jiwaka at mas naging kumpiyansa siya, pero hindi pa niya alam na ang kaalamang iyon ay magdadala sa kanya sa Buddha. Isang araw, nagkasakit ng malubha si Haring Bimbasara. Isa-isang sumuko ang mga manggagamot sa palasyo dahil hindi nila siya mapagaling. Hanggang sa dumating ang batang manggagamot na si Jiwaka. Kampante ang kilos niya, kalmado ang tingin at hindi nagtagal muli ring nakabangon ang hari. Mabilis kumalat ang balita tungkol kay Jiwaka sa buong Magadha. Pero kahit sumikat siya, hindi siya nahumaling sa pera o kapangyarihan. Mas madalas pa nga siyang pumunta sa mahihirap na lugar kung saan maraming taong may sakit pero nahihiyang magpagamot. "Wala kaming pambayad," mahina nilang sabi. Ngumiti siya at sinagot, "Hindi ako nagpapagaling para sa pera." At sa kanya inalagaan ang sugat, nagbibigay ng gamot at tumutulong sa kanila. Hindi nagtagal, umabot ang balita tungkol sa kanya kay Siddhartha Gautama. Naging personal na manggagamot siya ng Buddha. Habang tumatagal, mas naiintindihan ni Jiwaka ang kalusugan ay hindi lang kawalan ng sakit. Mas malalim pa ito. Tungkol ito sa pag-unawa sa buhay, sa katawan at sa mga dahilan kung bakit tayo nagkakasakit. Kalaunan, itinayo niya ang monasteryo na Jivakarama at ibinahagi niya ang kanyang kaalaman sa mga estudyante. Kasabay ng mga turo ng Buddha, kumalat ang kaalamang ito sa iba't ibang lugar. Suwarnabhumi, ang tinatawag na ginintuang lupain. Sa mga lupaing nasa kabila ng Bay of Bengal, mga lugar na sagana sa kagubatan, pampalasa at mahahalagang metal. Matapos pumanaw ang Buddha, nagpadala si Haring Ashoka ng mga misyonero papunta sa silangan. Dala rin nila ang kaalaman ni Jiwaka, mga paraan ng paggagamot, masahe, tamang paghinga at pag-aaral tungkol sa halamang gamot at kung paano ito nakakatulong sa katawan. Pagdating nila sa Suwarnabhumi, nakilala nila ang mga lokal na manggagamot at eksperto sa halamang gamot. Marami silang natutunang bagong halaman, bagong sakit at iba't ibang paraan ng pagpapagaling na hindi nila alam noon sa India. Unti-unting nagsama ang kaalaman ni Jiwaka at ang tradisyon ng mga lokal na manggagamot. Sa maliit na templo, naghahanda ang mga monghe at manggagamot ng mga halamang gamot, natututo sa isa't isa. Dito, nabuo ang isang bagong paraan ng pagpapagaling kung saan tinitingnan ang katawan at isip bilang magkaugnay at ang kalikasan ang pangunahing katuwang sa paggaling. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento.
Sa silangang bahagi ng Suvarnabhumi, lumakas ang impluensya ng Imperyong Khmer. Sa trono ng Angkor noon ay si Haring Jayavarman VII, isang hari na kilala sa kanyang mga nasasakupan bilang hari ng tagapagpagaling. Pagkatapos ng isang matinding digmaan, nangako siya na gagawin niyang mas malakas at mas malusog ang kanyang kaharian. Sa utos niya, nagtayo sila ng mga arukay salas, mga temple hospital sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Dito, sinanay ang mga monghe at manggagamot kung paano maayos at tamang magpagaling ng may sakit. Nagdarasal sila, nagmamasahe, naghahanda ng mga halamang gamot at ginagamit ang mga paraan ni Shivaka kasama ang mga lokal na halamang gamot. Sa paligid ng mga templo, nag-aaral ang mga estudyante, gumuguhit sila ng mga diagram ng katawan sa mga dahon ng palm. Pinag-aaralan ang mga bagong sakit at nagbabahagi ng natutunan nila. Ang mga pader ng templo ay may ukit ng mga halamang gamot at mga pantas, habang ang hangin ay puno ng amoy ng tuyong luya, kampor at lotus. Ang mga arukay salas ay naging unang lugar kung saan pinagsama ang pananampalataya at medisina. Dito nagsimula ang pundasyon ng tradisyonal na medisina na kalaunan ay magiging mahalagang bahagi ng Thai sa paggagamot. Pero nang humina ang Imperyong Khmer, unti-unting bumabalik ang kaalamang ito sa templo at baryo. Nang unti-unting humina ang Imperyong Khmer, hindi naman nawala ang kaalaman ni Shivaka at ang mga natutunan mula sa temple hospitals. Noong ika-13 siglo, may bagong kahariang umusbong sa hilagang bahagi ng Suvarnabhumi, ang Sukhothai na tinawag na simula ng kaligayahan. Dito ang mga mongheng Buddhist ay naging tagapangalaga ng kaalaman sa paggagamot. Nakipagtulungan din sila sa mga lokal na manggagamot. Pinagsama ang sinaunang kaalaman at ang yaman ng halamang gamot sa tropikal na Thailand. Sa mga hardin ng monasteryo, nagtatanim sila ng mga halamang gamot para gawing tsaa, langis o pamahid. Unti-unting nagbago ang tingin sa paggagamot. Hindi lang basta lunas sa sakit, kundi pagpapanumbalik ng balanse sa katawan. Sa Sukhothai rin, nagsimulang mabuo ang konsepto ng tinatawag na Sen lines, mga linya ng enerhiya sa katawan na hindi nakikita. Dito rin nagsimula ang pundasyon ng Thai massage at mas malalim na pag-aaral sa mga halamang gamot at epekto nito sa katawan. Ang mga monghe sa Sukhothai ang nagturo sa mga magiging manggagamot. Unti-unti, nabuo ang isang natatanging tradisyon ng Thai medicine. Iba sa Ayurveda ng India at iba rin sa paraan ng Khmer. Parang dito nagsimulang magkaroon ng sariling boses ang Thai medicine. Ayutthaya, ang malaking lungsod sa tabi ng ilog Chao Phraya at sentro ng isang bagong kaharian. Dito, sa unang pagkakataon, sinuportahan mismo ng hari ang medisina at ginawa itong bahagi ng sistema ng pamahalaan. Itinatag ang Komorong Praosot, ang Royal Department of Pharmacists. Ang mga manggagamot ay naging lingkod ng hari at ng hukbo. Hindi lang basta magpagaling ang tungkulin nila, kundi pangalagaan din ang kaalaman. Sa loob ng palasyo, iniingatan ang mga sulat sa dahon ng palm at kawayan, mga tala tungkol sa iba't ibang paraan ng pagpapagaling. Dito rin, mas inayos ang kaalaman tungkol sa Sen lines, ang mga linya ng enerhiya sa katawan. Pinag-aralan din ang balanse ng 4 na elemento at tinipon ang mga sinaunang paraan ng paggagamot. Madalas pumunta ang mga monghe sa palasyo, samantala ang mga herbalista mula sa malalayong baryo ay nagbabahagi rin ng sikreto tungkol sa bihirang mga halaman. Pero kasabay ng pag-unlad nito, may dumating ding panganib. Dahil sa digmaan laban sa mga Burmese at malaking sunog, maraming tala at kaalaman ang nasira o nawala. Buti na lang, may mga monghe at manggagamot na nagtago ng mahahalagang recipe para hindi tuluyang mawala. Maraming mahahalagang sulat, recipe at kaalaman tungkol sa medisina ang nawala. Halos maglaho na ang ilan sa mga ito. Pero nang maupo sa trono si Haring Rama III noong unang bahagi ng ika-19 na siglo, nangako siya na ibabalik at iingatan ang mga nawalang kaalaman para sa susunod na henerasyon. Sa Bangkok, ginawa niyang parang bukas na paaralan ang Wat Po. Tinipon doon ang libu-libong lumang tala at sulat na nailigtas ng mga monghe mula sa iba't ibang lugar.
Nagtulungan ang mga pinakamahusay na manggagamot, herbalista at monghe para ayusin ang impormasyon, ihambing ang mga tala at buuin ang mas malinaw at iisang kaalaman. Pagkatapos, may ginawa silang kakaiba noon. Ipinaukit ang lahat sa 1,431 na tabletang bato. Kasama rito ang mga guhit ng katawan, ang sen lines o mga linya ng enerhiya, mga recipe ng halamang gamot, pamahid, langis at pati mga ehersisyong rusidaton para sa kalusugan. Naglagay din sila ng mga ribulto at diagram sa paligid ng templo para kahit sino magsasaka, monghe o manlalakbay pwedeng matuto. Dahil dito, naging parang unang pampublikong unibersidad ng Thailand ang Wat Po. At ang kaalaman ay literal na nakaukit sa bato para hindi na muling mawala. Pagsapit ng unang bahagi na ika-20 siglo, maraming pagbabago ang nangyari sa Thailand. Dahil sa impluwensya ng Western science, nagpasya ang pamahalaan na baguhin ang sistema ng healthcare. Noong 1913, hindi na isinama ang traditional Thai medicine sa opisyal na medical training ng bansa. Unti-unting nagsara ang mga templo kung saan matagal nang itinuturo ang mga masahe at paggamit ng halamang gamot. Ang mga manggagamot ay nawala ng opisyal na karapatang magpagaling. Maraming lumang sulat sa kawayan at dahon ang itinago sa mga monasteryo at ang kaalaman ay ipinapasa na lang palihim. Pero kasabay nito, noong 1903 sa probinsya ng Utong, may ipinanganak na batang lalaki na magiging mahalaga sa pagpapanatili ng kaalamang ito. Ang pangalan niya ay Champi Chomya. Bata pa lang siya, interesado na siya sa paggagamot. Dahil sarado na ang mga opisyal na paaralan noon, naghanap siya ng guro sa mga monghe at lokal na manggagamot sa baryo. Natuto siyang makinig sa katawan, umunawa ng sakit at mag-eksperimento sa mga halamang gamot. Hindi nagtagal, nagsimulang magtiwala sa kanya ang mga tao. Una, pamilya niya ang lumalapit. Sumunod, ang mga kapitbahay hanggang sa mga tao sa kalapit na baryo. Nakakatulong ang mga halamang gamot at paraan niya. Kaya kalaunan, nagbukas siya ng maliit na butika ng traditional Thai medicine sa Utong. Kahit may limitasyon noon ang tradisyonal na medisina, marami pa rin naghahanap sa kanya. Nang ipinanganak ang anak niyang si Varin, bata pa lang ay tinuruan niya na ito. Ipinasa niya ang mga natatanging recipe at sikreto sa paggawa ng halamang gamot. Dito nagsimula ang isa sa mga kilalang pamilya ng tradisyonal na Thai pharmacists na ipinapasa ang kaalaman mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Pagkaraan ng maraming taon na parang nakalimutan ng tradisyonal na medisina, dumating din ang panahon ng pagbabago. Noong kalagitnaan ng ika-20 siglo sa panahon ni Haring Rama IX, nais ng pamahalaan na maibalik ang mga nawalang kaalaman at tradisyon. Noong 1957 sa Wat Po sa Bangkok, binuksan ang unang state school para sa Thai medicine. Inilabas muli ang mga lumang sulat at tala mula sa imbakan. Muling nabigyan ng karapatan ang mga herbalista, manggagamot at monghe na magpagaling ng opisyal. Unti-unting naging sentro ang Wat Po kung saan nagsama ang sinaunang kaalaman ni Shivaka at ang karanasan ng maraming siglo at ang modernong pamantayan ng medisina. Sa panahong iyon, kilala na rin ang pamilyang Chomya sa probinsya ng Utong. Si Champi Chomya, matapos maipasa ang kanyang kaalaman at mga recipe sa anak niyang si Varin, ay nagsimula ng maliit na paggawa ng mga Thai medical products kasama siya. Gumawa sila ng kapsula, langis at spray, mas madaling gamitin na anyo ng mga sinaunang recipe na dati ay pulbos o pinakuluang halamang gamot lang. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa pamilya Chomya. Nakakatulong ang mga gamot nila sa migraine, pananakit ng katawan, pamamaga at hirap sa pagtulog. Noong una, mga taga-kalapit baryo lang ang lumalapit, pero kalaunan, pati mga tao mula sa ibang lugar ay dumadayo na rin sa kanila. Sa panahong nagsisimula pa lang muling tanggapin ang traditional Thai medicine, naging mahalagang lugar ang kanilang butika at maliit na produksyon. Isang patunay na buhay pa rin ang traditional na kaalaman sa bagong anyo. Matapos ang maraming taon na Western medicine ang pangunahing sinusunod sa kalusugan, muli nilang binalikan ang sariling tradisyon at kaalaman. Noong 1970s at 80s, nagsimulang isama ulit ang traditional Thai medicine sa sistema ng gobyerno.
Nagkaroon ng mga kurso at faculty nito sa mga medical university. Ang mga doktor, pharmacist at researcher sa larangang ito ay nabigyan na rin ng opisyal na lisensya at pagkilala. Hindi na ito tiningnan bilang luma o hindi modernong paraan. Sa halip, kinilala ito bilang primary medicine habang tinawag naman na new medicine ang Western approach. Malaki ang naging papel ng royal family ng Thailand sa pagbabagong ito. Sa suporta ni Haring Rama IX at Reyna Sirikit, mas pinaigting ang pag-aaral tungkol sa mga halamang gamot. Si Princess Mahachakri Siridon naman ay nagtaguyod ng mga programa para maisama ang Thai traditional medicine sa edukasyon sa universidad. At si Princess Chulapon Walaylak, isang microbiologist, ang nagpasimula ng mga laboratory study tungkol sa mga Thai medical formulas. Dahil sa mga hakbang na ito, nagbago ang pananaw ng maraming tao. Hindi na lang ito bahagi ng kultura, kinilala na rin ito bilang isang seryosong larangan ng siyensya at medisina. Noong 1990s, isinama na ang ilang tradisyonal na paraan sa National Medical Protocols. At noong 2002, itinatag ang Department of Thai Traditional Medicine sa ilalim ng Ministry of Health. Parang bumalik ang sinaunang kaalaman sa modernong mundo ng medisina, hindi bilang kapalit kundi bilang mahalagang pundasyon ng kalusugan sa bansa. Pero habang muling natutuklasan ng Thailand ang sinaunang kaalaman nito, may isang kakaibang pangyayari na paparating, isang tagpo sa River Kwai na magbabago sa hinaharap ng Thai medicine. Kilalanin si Miss Pichapon Pratchakwimon o mas kilala bilang Kun Imi, ang CEO ng Irrawaddy. Nagsimula ang journey niya sa simpleng pagmamahal sa kalikasan at interes sa science. Pagkatapos niyang magtapos sa Prince of Songkhla University sa kursong biology, mas nag-focus siya sa pag-aaral ng mga halamang gamot. Para sa kanya, ang tunay na paggaling ay makikita sa pinanggagalingan ng buhay sa mga dahon, ugat at bulaklak. Habang nagtatrabaho siya sa tourism, madalas siyang mapunta sa Kanchanaburi, isang lugar na kilala sa mga ilog at templo. Doon, malapit sa River Kwai, kinukwento niya sa mga turista ang tungkol sa Thai herbs. Noong 2006, parang itinadhana ang isang mahalagang pagkikita. Nakilala niya si Varin Shomya. Noon niya na-realize ang sinaunang kaalaman ay dapat maibahagi hindi lang sa Thailand kundi sa buong mundo. Sa panahong iyon, mabilis ding lumaki ang Pattaya bilang International Tourism Center. Kaya naisip ni Imi na gawing mas accessible at madaling maintindihan ang Thai medicine para sa lahat. Dito nagsimula ang ideya ng brand na Irrawaddy. Kasama dito si Varin at ang kanyang pamilya na naging tagapangalaga ng sinaunang kaalaman at tumulong gumawa ng mas modernong anyo ng mga produkto. Tulungan ang mga tao na mabuhay ng mas mahaba at mas masaya sa pamamagitan ng pagsama ng sinaunang tradisyon ng Thai medicine at modernong science. At dito nagsimula ang panibagong yugto. Sa pagtatapos ng ika-20 siglo, ang traditional Thai medicine ay kinilala na bilang isang agham. Hindi na lang ito basta inoobserbahan, pinag-aaralan na rin ito gamit ang microbiology, biochemistry at pharmacology. Isa sa naging simbolo ng panahong ito si Princess Chulapon Walaylak, isang Doctor of Science at tagapagtatag ng Chulapon Research Institute. Sa kanyang pamumuno, sinuri ng mga siyentista ang mga aktibong sangkap ng mga halamang gamot tulad ng alkaloids, flavonoids at enzymes. Habang tumatagal, lalong napatunayan ang bisa ng mga tradisyonal na halamang gamot kaya nakilala rin ito sa ibang bansa. Nagsimula ring isama ng mga Western Research Institution ang ilang Thai medical plants sa kanilang pag-aaral. May mga sangkap din tulad ng ginkgo biloba na mula sa pagiging dietary supplement ay naging opisyal na gamot. Noong 2013, ipinatupad ng Thailand ang Traditional Thai Medicine Pharmacist Profession Act. Pagdating ng 2015, itinatag ang Council of Traditional Thai Medicine upang pag-isahin ang mga doktor, pharmacists at siyentista. Taon-taon sa Bangkok, may mga exhibition kung saan ipinapakita ang mga bagong research, bagong formulas at mga clinical results tungkol sa traditional Thai medicine.
Patuloy din ang pagkilala ng mundo. Kinilala ng World Health Organization ang Thai Traditional Medicine. At ang mga universidad sa Thailand ay nakipagtulungan sa mga research centers sa Europe at Japan tungkol sa halamang gamot at medisina. Sa ganitong paraan, ang sinaunang paraan ng pagpapagaling ay naging isang makabagong agham. Habang muling binubuhay ng pamahalaan ang sinaunang kaalaman, ang pamilya Chomya sa lalawigan ng Utong ay gumagawa rin ng sarili nilang bahagi sa kasaysayang ito. Si Varin na nagmana ng karunungan mula sa kanyang ama na si Champi ay ipinasa rin ang kaalamang ito sa kanyang mga anak si Chayapat at si Patcharin. Nakakuha sila ng modernong edukasyon at pinagsama ang siyensya sa mga lumang recipe ng kanilang pamilya. Dahil dito, mas naging moderno ang paggawa ng traditional Thai medicine. Nagkaroon ng capsules, oils, sprays at bombs na mas madaling gamitin ng mga tao ngayon. Sa ilalim ng brand ng Irrawaddy, lumago ang dating maliit na negosyo ng pamilya at naging isang kumpanyang kilala sa iba't ibang bansa. Sa kasalukuyan, may 4 na pangunahing butika ang Irrawaddy. 2 sa Pattaya, 1 sa Bangkok, at 1 sa Hatyay. Mayroon na rin silang online store at ang kanilang mga produkto ay naipapadala sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang production facility sa Utong ay patuloy na gumagawa ng dekalidad na produkto base sa mga subok na tradisyonal na recipe. Milyon-milyong tao na ang nakaranas ng bisa ng traditional Thai medicine mula sa Irrawaddy. Simple pero malalim ang layunin ng kumpanya. Ipakilala sa buong mundo ang pananaw ng silangan tungkol sa kalusugan, kagandahan at lakas habang pinapanatili ang tradisyon at pinagsama ito sa makabagong siyensya. At ngayon, paparating ang panibagong yugto. Gamit ang digital technology, artificial intelligence at bioscience, mas bukas na ang daan para sa hinaharap ng medisina para sa Irrawaddy.